This is our chance to have a complete family, Bailey. Sa wakas, wala nang hadlang kung magsasama tayo ulit. May sarili na akong career. Hindi na ako basta-bastang matatakot ng mga magulang ko. Alam ko mahirap paniwalaan kasi nabigo kita noon, but please, kahit uling chance lang na makasama ka, pagbigyan mo na ako at pangako, kakalimutan ko ng paglilihim mo sa kambala. Dear Amihan Stories presents The CEO's Naughty Twin Neighbors, written by Jean Chua. Tinapos ni Bailey ang pag-iempake ng damit. Tinulungan siya ng kanyang kambal na anak na sina Mavi at Manon. Magwawalong taong gulang na ang mga bata at napaka-protective pagdating sa kanya. Mama! May tumatawag sa cellphone niyo! Sigaw ng anak niyang babae na si Manon. Agad na kinuha naman ng lalaki na si Mavi ang telepono at ibinigay sa kanya. Tita Chelsea's calling, Mama! Thank you, baby! Sinagot niya ang tawag at inipit ang cellphone sa pagitan ng balikat at tenga. Ate, patapos na kami sa pag-iempake. Maya-maya babiyahin na kami ng mga bata. O sige, wala bang problema? May pamasahe naman ba kayo? Opo, may konting ipon ako. Well, ayoko lang na nahihirapan ng mga pamangkin ko. Kung may problema, magsabi ka agad. Salamat, Ate Chelsea. Hinarap niya ang cellphone sa mga bata. Magpasalamat kayo sa tita niyo, mga anak. Thank you po, Tita Chelsea! Sabay na bati ng mga ito. You're welcome. Hope you enjoy your stay there, ha? Opo, Tita! Pinatay ni Bailey ang tawag at tinapos ng kanilang pagliligpit. Pinagmasdan niya sa huling pagkakataon ng apartment na matagal din nilang pinagtiisan. Akala niya talaga, habang buhay na niyang palalakihin ng mga anak sa maliit na espasyong iyon. Hindi naman sangi inarte si Bailey. Alam niya na iyon lang ang kaya ng kakarampot niyang kita sa pagtatrabaho sa pananahi. Kasabay pan sideline na pag-online live selling at part-time waitress sa isang restaurant. Iba pa rin ang may permanenteng bahay na hindi siya basta-basta paaalisin kapag nagipit at hindi makabayad. Ngayon ay pinatira siya ng kanyang ate Chelsea sa isang property ng asawa nito. Basta ba't tutulong siya sa pagmamenti ng bahay, ayos na kahit huwag siya magbayad ng renta. Malaking bagay iyon para kay Bailey lalo pat matagal na niyang pangarap na mailagay sa mas safe na lugar ang kambal. Ready na ba kayo? Tanong niya sa mga bata. Opo, Mama! Let's go! Tili ni Manon sabay hila sa malaking maleta. Si Mavi naman ay kinaladkat ang isang napakalaking bag. Ay, ano ba yan? Akin na yan. Nandiyan na maliliit na bagahe oh. Yan pa talagang kinuha niyo. Para hindi ka na magbuhat na mabigat, Mama. Baka ubuhin na naman kayo dahil sa pamamawis. Sabi ni Mavi. Hindi atakihin ng hika si Mama. Magtatawag tayo ng sasakyan. Dito lang kayo ha. Anya sa mga ito. Excited ang mga bata sa biyahe, lalo pat minsanan lang sila kung makapagliwaliw. Hindi rin kasing kampante si Bailey na ipasyal ang mga bata sa malayo dahil makukulit ang mga ito at baka mawala pa. Naninibago tuloy ang mga ito sa daan at panay ang lingon. Nang makapasok sila sa subdivision na binanggit ni Ate Chelsea, ay hindi makapaniwala si Bailey. Kung kayang bumili ng asawa ng kanyang ate ng bahay roon, ibig sabihin ay hindi ito basta-basta. Ito na yata yung bahay, sabi ng driver. Bumaba sila at nagtulong-tulong sa pagbaba ng mga bagahe. Ginamit ni Bailey ang susi na ibinigay ni Chelsea sa kanya at pinagbasdan ng malaking bahay sa loob. Napalunok siya sa pagkamangha habang ang mga bata naman ay nagsitalon. Mayaman na tayo! Sabi ni Mavi. Hindi na tayo mag-uulam ng nilagang itlog! Dagdag ni Manon. Sila lamang ang maingay sa buong kahabaan ng malinis na kalsada. Oo na, hindi ko na kayo pag-uulamin ng nilagang itlog. Ang aarte nyo ha. Saway niya sa mga ito bago sinimulan ang pagbubuhat ng mga gamit. Dapat, pinapasok natin sa loob si Manong driver, Ma. Komento ni Manon. Napangiwi si Bailey. Ay, tama ka anak. Pasensya na, nagulat si Mama sa laki nitong bahay. Hindi na nakapag-isip na maayos. Siniko ni Mavi ang kapatid. Okay lang, Ma. Malapit lang naman eh. Itong si Manon talaga. Sinabi ko lang naman, hindi naman nagalit si Mama. Bleh. Tumigil na kayo dyan at mag-focus sa pagbubuhat para maayos natin to sa loob. Saway niya. Sige po. Sagot ng dalawa. Hindi rin nagtagal ay natapos na nila ang paglalagay ng mga gamit sa drawer.
May tig-iisa pang kwarto para sa kambal at kanya-kanya mga ito sa pag-aayos. Sabay silang bumaba para pumunta sa pamilihan upang may mailagay na stock sa ref. Nung makauwi naman, agad siya naganda ng hapunan. Kumusta? Nagustuhan ba ng mga batang kwarto nila? Tanong ni Chelsea nung tawagan niya ito. Opo, ang saya-saya nila. Hindi makapaniwala na pwede pala kaming tumira sa malaking bahay gaya nito. Kung ipapakilala mo sila sa tatay nila, higit pa dyan ang ma-experience sa mga bata. Napaso si Bailey sa pinipritong hotdog. Ay, ate naman ang bibigla. Nagulat ka pa. Alam mo kung anong opinion ko pagdating sa kambal, di ba? Ay, sige na ate. Baka marinig pa ng mga bata yung sinasabi mo. Kung ano pang isipin nila. Ay, alright. Magluluto na rin ako ng hapunan namin dito. See you soon? See you, ate. Pinatay niya ang tawag. Tinapos ni Billy ang paghahain sa hotdog upang makakain ng mga bata. Iniligpit niya ang pinaglutuan at humarap sa lababo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa puso ni Bailey ang pagtatampo para sa pamilya ng kanyang ex na si Ryan Frederin. Wala na siyang balita sa lalaking iyon. Pero nung college sila, kay Ryan lang umikot ang kanyang mundo. Mayaman ito, makisig at achiever sa university. Solong anak ito ng pamilya kaya ganoon na rin lang ang expectation ng mga magulang. Hindi matanggap ng mga ito na isang simpleng babae gaya niya ang magiging nobya ng anak. Akala niya ay matitiis silang dalawa ang pagputol ng mga magulang ni Ryan. Pero nung third year nila sa kolehiyo, hiniwalayan siya nito dahil sa utos umano ng ina. Inatake sa puso ang ginang dahil daw sa tigas ng ulo ni Ryan. Nung panahon ding yon, itinigil ng kanyang mga magulang ang suporta sa pag-aaral niya para pagtuunan muna ng pansin ang on-the-job training ng kanyang ate Chelsea. Hiniwalayan siya ni Ryan kung kailan kailangan niya ito bilang suporta. Nadismaya siya ng husto kung kaya naman nung natuklasan niyang pagbubuntis, hindi na niya ipinaalam dito na nakabuo sila ng kambal. Nagpakalayo-layo si Bailey dahil alam niya na malaking gulong aabuti ng kanilang pamilya. Baka sapilitan pang kunin sa kanya mga anak, kapalit ng perang pampaaral sa sarili. Alam niyang agad na papayag ang mga magulang niya. Wala siyang laban sa pera at koneksyon ng pamilya ni Ryan. Ngayon, halos 8 taon nang nagdaan. Wala siyang balita kung nasa na lalaking iyon o kung may asawa at anak na rin ba ito. Pero isa lang ang nasisiguro ni Bailey. Iyon ay kakayanin niya ang lahat para sa kambal at hindi siya magkukulang sa mga ito. Hindi nila kailangan si Ryan. Sa kabilang banda, maaga pa naman, pabagsak na ang katawan ni Ryan Frederin. Kaunti lang kung uminom pero kung may selebrasyon naman ay halos 2 araw na tunggaan bago matapos. He had an amazing weekend sa isang resort kung saan idinaos ang bachelor party ng isa sa kanyang mga malapit na kaibigan. Ryan is usually a good role model. Naging cover niya siya ng isang magazine noon dahil sa kasipagan niya. Running a multi-million peso steel company was not an easy task for him. Kinakailangan niyang uminom ng kaunti para makatulog tuwing gabi. Ngayon lang siya napasobra. Dapat nasa kumpanya na siya sa mga oras na iyon, pero heto siya't pasuray-suray habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Ano bang kalokohan to, Jeffrey? Dapat hinintay mo ako makapasok bago umalis. Nakapikit na reklamo niya sa kawalan. His headache is almost killing him. Halos hindi niya maimulat ang mga mata dahil sa pagkasilaw. Bumalik siyang muli sa pagkalampag ng gate. Nasaan na ba ang mga cleaner na hinire niya? Ang aga namang umalis sa mga yon. Ngayon pa na nakalimutan niya ang susi. Dapat siguro'y kumuha niya siya ng permanenteng kasambahay. Yun nga lang ay hindi siya komportable. Isang stick ang sumundot sa ilong ni Ryan. Asar siya nagmulat ang mata. What the? Pagbuksan niyo na ako ng gate bago pa ako mapuno, i-terminate ang services ninyo. Naiibang ka na ba, mister? Hindi mo ba ito? Masungit na sabi ng isang batang lalaki. Bubawi manon, baka nangangagat pala yan. Hindi niya matagalan ang sinag ng araw pero nakita niya ng ilang segundo ang mukha ng pasaway na bulilit sa kabilang banda ng gate. You! Anak ka ba ng isa sa mga cleaner sa loob? Tell them to open this gate, now! Mama! May baliw na lalaki dito sa labas! Sigaw ng batang babae. Sakalang pumasok sa isip ni Ryan na posibleng kambal ang mga bata. Hindi ako baliw. Open this gate while she's calling your ma'am. Para 3 kayong pagalitan ko.
Agad na tumakbo paalis ang batang babae, samantalang ang isa naman ay nagpatuloy sa panunundot sa kanya gamit ang stick. Go away! Bahay namin to! Umatras si Ryan upang tignan ng maigi ang gate pati ng bahay sa loob. Unti-unting luminaw sa kanyang mga mata na nagkamali siya ng tahanang inistorbo. Binalot siya ng matinding pagkahilo at sa isang iglap, naisuka niya ang lahat ng laman sa tiyan. Wala na siyang malay sa paligid. Ang nais lang niya ay mailabas ang alak mula sa kanyang katawan. Bumalik lang ang kanyang ulirat noong matapos sa wakas ang kanyang pagsusuka. Pati yata ang sipon niya ay lumabas sa kakasuka. Lumabo pa ang kanyang paningin dahil sa luha. Muli ay nangako na naman siya sa sarili na last na iyon at hindi na siya uulit maglalasing. Hinampas siya muli ng batang lalaki. Dinumayan mong gate namin! Ikakarate kita gaya sa TV! Mavi, tama na! Saway ng isang babae. May gasgas ang noon ni Manong oh, ano ka ba? Ma, baliw yan eh. Gusto niyang buksan namin ang gate, hindi ka namin siya kilala. Tama! Inawan niya pa nga kami. Sabi niya, papatanggal ka raw niya sa trabaho. Dagdag ng batang babae. Pinunasan ni Ryan ang mukha. Bumuti ng kaunti ang kanyang pakiramdam, kaya nag-angat siya ng tingin sa ina ng kambal. Hindi niya kayang batiin ang babae. Ang totoo, hindi niya inasahang makikita pa pala sila sa totoong buhay. Madalas ay sa panaginip niya lang nasusulyapan ang mukha nitong si Bailey de los Santos. Ryan, uwi ka nito. Ikaw pala, bakit ka nandito? Ikaw dapat ang tanungin ko niyan. Inilihis niya ang tingin at pasimpleng kinurot ang sarili. Kaninong bahayan? Ang nais niyang itanong ay sinong ama ng kambal na kasama mo. Pero masyado siyang takot malaman ng totoo. All these years, hindi niya mahagilap miski ang anino ni Bailey. Inisip niya na lang na baka nag-abroad na ang dalaga at tinupad ang pangarap nitong makapagturo sa ibang bansa. Ba't ka interesado sa kung sinong may-ari ng bahay? Bibilin mo? Masungit na sabi nito sabay talikod. Diyan ka na. Ikukuha kita ng band-aid para diyan sa noo mo. Thank you. Sumulyap ito sa kanya bago umiling. Kukuha rin ako ng walis at balding may laman tubig. Ikaw sumuka dyan. Ikaw maglinis. Di ba pinapakanak ang lalaking ipagwawalis ko ng sinukahan? Excuse me? Huwag ka na magabala kasi mag-hire ako ng tao para maglinis ito. Hindi ako magwawalis dito sa labas ng gate nyo. Nakakahiya. Hindi nakinig si Bailey sa kanyang reklamo, kaya napasabunot na lang siya sa sarili. Naabutan niyang mapanuyang tingin ng mga bata. Oh, ano? Nakakahiya magwalis pero sumuka, hindi nakakahiya. Tanong ng batang si Mavi. Natameme si Ryan. Hindi niya alam kung bakit tila pa mainit ang dugo ng dalawang ito sa kanya. Napaisip tuloy siya sa pinagagagawa kanina. Kulang na lang ay ibaon niya ang sarili sa lupa. Look, kids, hindi ako masungit at nagwawala lagi, okay? I'm good. Kilala ko na mama niyo. My name is Ryan Frederin. Pagpapakilala niya. Nung unay ayaw siyang kausapin ni Mavi. Ang batang babae ang unang umiti sa kanya. My name is Manon. Siya yung twin brother ko na si Mavi. Ilang taon na kayo? Mag-8 years old na po kami this December. Wow, advance happy birthday. Malami ang bati niya sa mga ito. Kung susumahin ng taong nagdaan mula na maghiwalay sila ni Bailey noon, abat nakahanap pala agad ito ng kapalit sa kanya. Mukhang pinada dito sa pag-ibig. Hindi niya pa nakitang lumabas ang asawa ni Bailey. Nasaan ang tatay niyo? Tanong ni Ryan. Wala kaming papa. Sabay na sagot ng kambal. Tinitigan niya ng matagal ang dalawa bago natutup ang sariling bibig. Hindi kaya bunga ng one-night stand ang mga batang ito? Naging marahas ang paghihiwalay nila noon. Aminado si Ryan na masyado siya naging mahina at nagpadala agad sa sulsol ng mga magulang. Pero ano bang magagawa niya? Nangyari na. Hindi rin pumalag si Bailey at hinayaan siya lumayo. Ang hindi niya alam, baka dahil sa matinding lungkot at lumaklak ito sa bar. May namit na kung sinong lalaki at ang resulta ngayon ay ang kambal na ito. Ba't mukha kang nadudumi dyan? Bawal kang makisiyar sa amin. Masungit na sabi ni Mavi. Gusto niya tuloy kurutin ang ilong nito o hindi naman kaya ipigay ng pisngi. Hindi ako makikigamit ang banyo, don't worry.
Habang hindi pa bumabalik si Bailey, ay sinubukan niya makipagbati sa mga bata. I'm sorry kanina. Akala ko kasi nasa tamang bahay ako. Look, magkaparehong kulay ang gate natin. Is there anything I can do para hindi na kayo magalit sa akin? Tanong niya. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Manon. Mahilig si Mami sa chocolates. Hindi ah. Gagawa ka ng kwento. Ikaw naman Manon, anong hilig mo? Barbie! Pasweet ang umiti ang bata sabay takip sa bibig. Huwag yun na sabihin kay Mama kasi magagalit yun kapag nagpapabili kami ng kung ano-ano. Akong bahala. Bumalik na si Bailey habang buhat-buhat ang isang baldeng tubig. Binuksan nito ng bahagya ang gate at binigay sa kanya ang walis. O yan, mister. Magsimula ka na. Pinunasan ni Ryan ang mukhang tagaktak ng pawis. Tinanggap niya ang gawain dahil papanuri ang tingin ng kambal sa kanya. Pakiramdam tuloy niya, oras na tumanggi siya at mag-inarte. May mangyayaring hindi maganda at tiyak na pagsisisihan niya. Kailan pa man ay hindi pumali ang kutob niya kung kaya tinanggap niya ang walis ng may ngiti. Tumabi kayo at baka matalsikan ng tubig ang mga binti nyo. Pinanood siya ng mga bata habang si Bailey ay dumiretso sa loob ng bahay. Napailing tuloy si Ryan habang naglilinis sa sinukahan. Hindi niya inaasahan na sa ganitong pagkakataon sila muling magkikita ng kanyang ex. Tanggal ang angas niya. Halatang pangit ang naiwang impresyon sa utak nito. Aba, hindi siya pwedeng magpahuli. Sa dami ng tao nagdaan, ang naging pagbabago niya lang ay ang pagiging lasinggero. Hindi pwede yun. This time ay talagang hihinto na siya sa bisyo ng pag-inom. Kinagabihan ay nagdadalawang isip si Bailey kung ipapaalam pa ba kay Ate Chelsea ang muli nilang paghaharap ni Ryan. Malaki ang naiba sa itsura nito. Mas naging matured, may pabalbas pa itong nalalaman at kung manamit ay animoy bachelor na nasa bakasyon lang. Pinanood niya ang mga anak na nawiwili sa telebisyon. Ilang segundo lang tinagal niya bago kusang tumayo at tinawagan ng ate. Oh, napatawag ka. May problema ba sa mga bata? Bunga dito. Ate, pasensya na kung naistorbo kita. Matutulog na ba kayo? Hindi pa naman. Kakatapos ko lang mag-half bath. Sige, mag-usap tayo habang nagbibisa ko. Ano meron? Sinilip niya ang malaking bahay sa kabila. Bakit hindi mo nabanggit sa kapitbahay pala namin si Ryan? Ryan? You mean your ex, Ryan Frederin? Wala nang iba ate. Nagkamali siya ng bahay na kinato kanina. Oh, wait. Tatanungin ko si kuya mo. Nagkaroon ng kaluskos. Maya-maya ay narinig niyang malanding tawa ng kanyang ate Chelsea habang kausap ang asawa, kahit siya'y napangiti. I'm sorry, Billy. Hindi ko alam na dyan din pala nakatira lalaking yan. Ay, ayos lang ate. Ang sabi ni Kuya Oli mo, mabait daw yan at laging may paparty sa bahay linggo-linggo. Pasensya na talaga ha. Walang alam ang asawa ko tungkol sa nangyari sa inyo ni Ryan. Hindi rin sila ganun ka-close. Gusto mo bang lumipat? Nako, hindi na ate. Gustong-gusto ni na Mabi at Manon dito. Isa pa, napag-usapan na lang din natin na ako magiging caretaker ng bahay niyo. Napatawag lang ako kasi akala ko, alam mo na, dito siya nakatira all this time. Hindi ko sasadyain na maipit kasi isang magulong sitwasyon, Bailey, no? Malaking respeto ko sa'yo kasi kahit pinatigil ka nila mama para ma-prioritize ang pag-graduate ko, hindi ka nagalit. Hindi ka nagtampo, nagtrabaho ka pa para may maibigay na suporta sa akin. I love you, Bailey. Napangiti siya. Salamat, ate. Sige, matutulog na rin kami. Good night. Ano, Bailey? Po? Sabi ni Kuya Oli mo, single pa raw si Ryan. Huling sabi nito bago pinatay ang tawag. Napatulala tuloy siya sa kawalan. Kung ganon, hindi pa pala nakapag-asawa ang lalaking yun. Hindi na siya magtataka dahil ang sabi nga ay mahilig itong uminom. Walang mapapala ang mga bata kay Ryan. Baka maging masamang impluensya pa ang lalaking iyon sa mga anak niya. Mas maiging huwag na lang silang magpansinan. Total malinaw ang naging breakup nila noon. Wala nang lugar para sa pagtatampo at pagdadamdam dahil matagal na panahon na rin ang nagdaan. Lahat sila ay nakamove on na sa nangyari. Kinabukasan, naging mabilis ang kilos ni Billy. Ilang oras lang ay bihis na ang mga bata at on the way na sila sa elementary school na pinapasukan ng mga ito. Bye, Mama! Sigaw ng dalawa. Bye-bye! Dito lang kayo maghintay mamaya ha? Hindi kayo maghihiwalay, dapat lagi magkasama. Opo, ingat ma! Bumalik siya ng bahay at sinimula naman ang pagbubutingting sa gate ng bakuran.
Umuga kasi yon kaya naisipan niyang ayusin muna bago magsimula sa sideline niyang pag-online live selling. Ikinabit niya rin ang isang duyan para may malaro ang mga bata kapag walang pasok. Gamit ang iilang piraso ng kahoy ay gumawa siya ng komportableng upuan para sa duyan. Maya-maya ay binulabog siya ng doorbell. Paulit-ulit at walang tigil kung kaya pinagpag niya ang tuhod at pinuntahan ng bisita. Hey, good morning. Bati ni Ryan. See, may online meeting ako tapos maingay ka. Baka pwedeng mamaya na lang yan. By 12, matatapos na ako. Saan ka ba nag-online meeting? Ang laki-laki ng bahay mo, naririnig mo pa rin ako. Preskong araw ngayon. Look, masakit ang kasukasuan ko. Pinawalis mo pa ako kahapon kaya ito, nilalagnat ako. Can you be kind and let me have this pressure to myself? Sumandal si Bailey sa gate at tinignan ito na maigi. Pinalinis ka lang kahapon, nilagnat ka na agad. Grabing katamaran yan. You're silly. May hangover ako kahapon kaya nangyari yun. Tinimas ito mukha sabay ngiti. Hindi mo ba napansin? Wala na akong balbas. Anong gagawin ko dyan? Pinapakita ko lang kung gaano ka kaseryoso. So please, tigilan mo muna yung kakapukpok mo dyan. Umalis ito, hindi pa man nakakasagot si Billy. Hindi niya nagustuhan ng asta na lalaking iyon, kaya bumalik siya sa bakuran at mas nilakasan pa ang pagpukpok sa kahoy. Ini-imagine niya na ulo ni Ryan ang kanyang hinahampas sa martilyo. Ilan sandali pa, tumunog muli ang doorbell. Pinuntahan niya ito. Ano? Hamon niya. Fine, I will adjust. Anong oras ka matatapos? Nakapamaywang na sabi nito. Hindi ko pa alam eh. Nahihirapan ako sa paglatag ng kahoy. Maliit kasi kapag hinahampas ko, umuurong. Ano bang ginagawa mo? Upuan sana para gawing duyan ng mga bata. Ilan segundong nagmasid si Ryan. Sumilip ito sa likod niya bago tumango. Ay, tutulungan kita. Open the gate. Marunong ka? Seryoso? Maalam ako sa ganito. Sige na. Binuksan ni Bailey ang gate at pinapasok ang lalaki. Dumiretso sila sa bakuran. If I remember correctly, si Oliver ang may-ari ng property na ito. He married 5 months ago. Siya ba ang asawa mo? Is he the father of your kids? Tanong nito. Hindi. Kinasali siya kay Ate Chelsea. Right, si Ate Chelsea. Kumusta siya? Natuloy ba ang pagiging flight attendant niya? Oo. Binilhan niya sina mama at papa ng maliit na bahay at lupa. This year lang siya nag-asawa. That's great. Bumalik ka pa sa pag-aaral nung makapagtrabaho siya? May anak na ako nung mga panahon yun. Ayokong iasa kay ate ang pagpapalaki sa kanila. Dumukwang si Ryan at nag-umpisang trabahuhin ng kahoy. Nakamasid siya sa gilid habang tinatapos ito ang kanyang sinimulan. Ryan, hindi naman pantay ang paglatag mo eh. Yang gilid may nakausling pa ako. Daing niya. Di pa ako tapos. Wait lang, ma'am. Ilan saglit pa ay pumalakpak ito. Nasaan ang tali para may kabitan natin sa puno? Dito. Hindi niya nagustuhan ang ginawa nitong upuan. Nakakunot ang noon niya habang pinapanood ang pagkakabit nito ng silya. May nakaumbok na kahoy Baka magreklamo yung mga bata na masakit sa puwet ang silya nitong duyan. Tapos masyado pang malaki. Sumulyap sa kanya si Ryan bago nagpatuloy sa ginagawa. Lumalaki ang mga bata kaya mas maganda na maluwag ang upuan nila. Kakasya silang dalawa kung pipilitin hindi sila mag-aaway. Paano to nakaumbok na kahoy? Gusto mo talaga yung aesthetic? Hindi asar lang tignan kasi hindi pantay. Tumayo si Ryan at nagpagpag ng kamay bago lumapit sa kanya. Bailey, walang pakialam ang mga bata kung pantay ba yan o hindi. Ang importante sa kanila, may mapaglaruan. Believe me, okay na to. At saka, maproseso na kung papantayin ko pa yan. Sige, salamat. Lalagriin ko na lang mamaya. Pumalokip-kip si Ryan at tumirap sa kawalan. Ay, akin na lagari. Kinuha niyang kumpletong set ng tools bago dumiretso sa kusina para gumawa na maiinom. Pagbalik niya, tapos na rin ang lalaki sa ginagawa nito. Ang linis Salamat. Heto Alok niya. No worries. Orange juice to? Oo, malamig yan. Mainam para sa init ng ulo mo. Hindi naman ako galit. Totoo? Kulang na nga lang magwala ka sa labas dahil naiingayan ka sa akin. Masakit ang ulo ko kaya sensitive sa ingay. Ngayon, masakit pa rin ba? Bakit? Hihilutin mo? Lumingon ito sa kanya habang umiinom ng juice.
Hindi. Ipagdadasal kita. Hilaw nang umiti si Ryan. Natawa siya sa mukha nito. Oh, ano? May nasabi na naman ako mali? Wala. My job here is done. Babalik na ako sa bahay. Sige, sasamahan kita papunta ng gate. Namulsa si Ryan. Inoobserbahan nito ang paligid habang naglalakad sila. Bailey, since kalilipat mo lang dito, maybe you don't know this yet, but I do parties every second Sunday of the month. Okay, anong meron? Wala. I just want to have fun and talk with my friends. Naisip ko dapat dumalo ka sa susunod. Wala kang pa-welcoming party, di ba? Hindi ko naman kasi bahay ito. Pinababantayan na sa akin ang property ni Kuya Oliver. Still, nandito ka na mula ngayon. Just think about it. Magkapit bahay lang tayo kaya hindi kita mabiyahe. Isa pa, we should celebrate. Nagkita tayo ulit. Walang drama, pareho tayo nakamove on at masaya. Inilihis si Billy ang tingin at malamyan tumango. Tama ka. Pero titingnan ko muna kung available ba ako sa araw na yun. May anak bang kasama? Yes, tinatanong pa ba yan? Pabirong umalo ng kilay ni Ryan. Sinisiguro ko lang kasi may mga anak na ako. Hindi ko sila pwedeng i-expose sa ganyan. Naging malabdaw ang ngiti ng lalaki. Tila ayaw nito sa tuwing nababanggit ang mga bata. Sige, I have to go na. Thank you sa drinks, Bailey. Ikaw din, salamat sa tulong mo. Pinanood niya ang paglayo nito bago sinara ang gate. Huminga siya ng malalim at tinamnam ang natitirang halimuyak ng pabango ni Ryan. Hindi nagbagong mamahaling taste ito pagdating sa perfume. Kanina pa man ay pinipigilan niyang huminga ng malalim sa takot na mahalata. Umiling siya at kinastigon sarili. Hindi ka na natuto sa unang pagkakamali mo ha. Magpapaulit ka na naman. Bumalik siya sa likod para kunin ang pitser at baso na ginamit. Nagpasya siya na maligo na bago ihanda ang kanyang mga ibebenta ngayong umaga. Hindi niya man kayang pantayan ang yaman ni Ryan. Sisiguraduhin niya na level naman sila pagdating sa kasipagan. Napapangiti siya habang kumikilos. Ayaw niya mag-overthink ang nangyari kanina. Sadyang nalulunod na sa saya ang puso niya. Kahit simple lang ang naging usapan nila na lalaking yon. Mas pumogi ang first love niya. Yun nga lang ay hindi na ito gaya ng dati na simple at charming. Ngayon kasi, naobserbahan niya na tila playboy ito kung pumorma. Sapat na nakita silang muli. Sa kabilang banda naman, ay hindi maisara ni Ryan ang bibig. Nung isang araw ay natagpuan niya ang social media account ni Bailey. Humingi siya ng tulong sa mga kabatchmate na matunto ng account ng babae at sa wakas, nahanap niya ito. Hindi niya kami nan-friend. Mukhang ikaw lang tinanggal niya. How come hindi mo alam na nagla-live selling si Bailey? Kung gusto, may paraan, Ryan. Sabi ni Jeff sa telepono. Wala akong pakialam sa kanya dati. I just thought she's gone far away for good. Paano ko bang all this time, nasa internet lang pala siya. Naguhubad para sa viewers niya. Hindi makasagot ang lalaki. Pinagpipindot niya ang screen ng iPad para sa live ni Bailey. OA mo naman na naguhubad. Ikaw ba itong dumb account na si Mr. Yoso? You damn fool. Tigilan mo nga yung kakadonate mo. Ang obvious masyado. Saway ng kaibigan niya. Nanonood ka rin na live. Patay mo. Oras ng trabaho, nagsa-cellphone ka. Na-curious ako kung bakit apektado ka masyado eh. O yan, wala na. Stop watching her live as well. Hindi naman siya naguhubad para sa viewers. Nagtatry siya ng iba't ibang damit. She's basically modeling the clothes para mainggan yung mga tao na bumili. Dami mo donation, kunwari ka pa. Shut up! Malamyang sabi niya bago nag-comment sa live ni Bailey. Yung red dress, ipareregalo ko sana sa friend ko. Can you try it? Sumandal siya sa silya at hinintay na mabasa ng babae ang kanyang sinabi. Nilagpasan lang ni Bailey ang comment niya. Okay, itong beige na top? Stretchable po ito, ma'am. Share niyo po at ipapakita kong fit sa inyo. Nakangiting sabi nito. Top contributor ako. Ba't di niya ako pinapansin? Reklamo niya. Nagbigay na naman siya ng malaking halaga at muli ay nag-comment. I'm rich. Pag sinuot mo itong red dress, magmamain ako ng 10 damit. Wow, someone's desperate. Sabi ni Jeffrey sa kabilang linya ng telepono. Mukhang nanonood pa rin ito sa live. Pinatay niya ang tawag at muling binalingan ng iPad na gamit. Nagulat na lang siya dahil nakablock na ang kanyang account. He was just being kind tapos ito pang napala niya. Great! Tinawagan niya muli ang kaibigan at nagreklamo. She blocked me.
Yeah, well, what do you want me to say? Nangaharas ka. Hindi pangaharas yun. I was giving you money. Buddy, ililista ko ah. Bagong account yung gamit mo. Ang pangalan ay Misteryoso. Tapos pa na yung insist mo na isuot niya yung pulang dress. Tunog banyakis ka. May dalawang anak na yung tao, malamang. Nagiging maingat lang siya. Ang daming weirdo sa mundo ngayon. Sa bagay. Pati, nung kami pa, she looks like a goddess in a red dress. Uma-absent talaga ako tuwing Valentine's Day para maaga kami mag-date kasi ang daming humahabol sa kanya para sa jailboot at kasal-kasalan ng college. Muntik pa akong mapaaway. And then, umiksena ang mami mo sa department natin para hiwalayan si Bailey. I know the rest of the story, Ryan. Naalala ko pa hanggang ngayon ang pag-iyak ni tita. Natameme siya. Nahihiya pa rin si Ryan sa tuwing nababanggit ang araw na yon. Tumanggi lang naman ang kanyang ina nang uminom ng gamot at nagwala sa harap ng classroom nung malaman na balak niya mag-propose kay Bailey pagkatapos ng graduation. He was young back then but he was clear in his heart and his mind. Si Bailey ang babaeng nais niyang kasama habang buhay. Hindi niya lang inasahan na magiging ganoon kalupit ang mami niya. Kinailangan niyang mamili. At dahil pareho sila ni Bailey na may pangarap na bumuo ng sariling career, hiniwalayan niya ito. Umaasang kapag okay na lahat, baka pwede na nilang balikan ang isa't isa. Iwas distraction, iwas gulo. Titigilan na siya sa wakas ng kanyang ina. Sa huli, naging ganito ang resulta ng lahat. And up until now, Ryan regrets his decision. Ray, pilitin mo si Bailey na sumama sa party next time ah. Untag ni Jeffrey, tumikim siya. Yeah, sure. Paki-invite na rin ng mga kilala mong friends niya dati sa college. Let's make this a reunion. Great, bye. Ibinaba niya ang telepono at nagdekwatro ng upo sa opisina. Marami siyang ihahanda para sa susunod na party. Sana'y isama ni Bailey ang kambal dahil namimiss niya na ring makita ang mga yon. He doesn't know why, but those little gremlins amuse him so much. Pinapaalala ng mga ito sa kanyang posibilidad na kung hindi lang siya naging duwag dati, baka sakaling siyang naging ama ng mga bata at isa na sana silang masayang pamilya ngayon. Nakakapanghinayang lang dahil alam niyang huli na ang lahat. Lumipas ang ilang araw. Kagagaling lang ni Bailey sa trabaho at kasama niya ang mga bata sa pag-uwi. Nagluluto siya ng hapunan nila nung may kumatok sa gate. Hindi niya pinansin ang ingay. Saka lamang siya lumabas nung marinig ang tawanan ng kambal. Sino yan? Tito Ryan po! Sagot ni Mavi. Kala ko nalimutan yun ng chocolate ko eh. Paano ko makakalimutan kapag napapadaan ako, sama-sama ng tingin mo. Ang ganda ng Barbie, Tito! Sabi ni Manon, na maiwang si Bailey. Hindi niya pinansin ang magulong buhok at pawis sa mukha. Umarap siya kay Ryan. Hindi ko mababayaran yung mga binigay mo. Baka masanay silang tumanggap ng kung ano-ano mula sa ibang tao kaya ibabalik namin yan. Oh, come on. Ako ibang tao. I'm a good guy. Ma! Nakagat ko na po! Bulalas ni Mavi. Namayawang si Bailey at tinignan ang bibig nitong may papel pang nakausli. Ay, oo na, hindi na ibabalik. Pati papel, ngunuya mo na. Nag-thank you na ba kayo? Thank you po, Tito! Sabay na sabi ng kambal. You're welcome, kids. Umalis ang dalawa at nagtakbo papasok ng bahay. Naiwan si Bailey na kaharap si Ryan sa gate. Sumandal ang lalaki sa rehas at ngumiti sa kanya. Ay, hindi kita nakita duman kanina umaga. You went out early? Oo, on-call survey ako sa isang restaurant sa town. Kapag short sila sa staff, isa ako sa mga tinatawagan para humalili sa trabaho. Lalo na kapag may catering services. So, you're tired? Hindi ba obvious sa ayos ko ngayon? Sumulyap si Ryan sa kanyang buhok bago saglit na dumako ang tingin sa kanyang labi. Hindi ka ba makakadalo bukas? Hindi ko sure kung bakit pero kilala mo ba si Jeffrey Damaso? In-invite ko siya tapos isasama niya rin daw mga kaibigan mo sa school dati. Magkikita na kayo ulit ang besties mo. Talaga? Sayang naman. Tama. Malapit lang bahay ko tapos hindi ka pa tutuloy. You know what? Bring the kids. Ipag-iihaw ko sila ng manok. May bathing suit ba sila? Kung gusto nila mag-swimming, palilinis kong pool para magamit bukas. Teka lang, Ray. Nakakataba ng puso pero parang sobra na yata ang pangabala namin sa'yo kung gagawin mo pa yan. Lumapit ang lalaki at inabot ang kanyang kamay.
Walang problema. Gusto mo bang bumili tayo ng cake? Birthday mo ba? Hindi. Binawi ni Bailey ang kamay at tinulak si Ryan. Kung bumabawi ka dahil sa nangyari noon, hindi na mahalaga yon, kaya huwag mo nang pag-aksayahan ng pera. Really? Hindi ka nagalit nung hiwalayan kita dati? Nung una, oo. Hindi naman ako manhid. Iniwas niyang tingin at napangiwi. Muntik na nga akong pumunta sa mangkukulam, Ray. Gusto kong tubuan ka ng napakalaking tigyawat sa noo kasi galit na galit ako sa'yo. Napalunok ito dahil sa narinig. Buti at hindi mo itinuloy, Bailey. Hindi worth it. Magkakasala pa ako sa Diyos kapag nagpadala ako sa emosyon ko. Narealize ko gusto ko ng payapang buhay. At kung ipinilit nating magsama noon tapos habang buhay ko naman titiisan ng kasama ng mami mo, huwag na lang. Hindi na ako gaya dati. Talaga lang ha. Oo naman. I have matured. Kaya ko nang ilaban ang nararamdaman ko. Napangiti si Bailey. Kung ganon, maswerte ang babaeng mamahalin mo, Ryan. Of course. Sige na, papasok na ako at baka lamukin pa tayo pareho dito. Sure, basta bukas ah. Tumango siya at kumaway. Pinanood niya ang pagalis na lalaki. Pakiramdam niya ay dumoble ang pagod sa kanyang balikat dahil sa kanilang pag-uusap. Ayaw niya makipagplastikan at magkunwari na masaya siya kung sakali man na makahanap si Ryan ng ibang babae. Hirap nga siya makamove on dahil araw-araw ay naaalala niya ang lalaking iyon sa anyo ng mga anak. Excited siya sa party bukas. Matagal na rin mula nung huli silang nagsaya ng mga bata. Ipaghahanda niya ng magagandang damit ang kambal bukas at proud niya itong iharap sa mga klase noon. Asar namang nagising si Ryan kinabukasan. Mabagal ang kilos sa mga tauhang hinar niya kung kaya sumama na siya sa mga nagkukuskos sa pool upang magamit kinagabihan. Nagtabas na rin siya ng damo pagdating ng tanghali. Bumili siya ng mga ingredients sa lulutuin at saka lang nakaligo nung magagabi na. Unang dumating si Jeffrey dala ang isang bote ng mamahaling wine. Akala ko nagkamali ako ng bahay na pinuntahan. Dude, may Barbie na salbabida sa swimming pool mo. Magsara ka ng gate eh. Kung ano-anong gamit ang nakakapasok sa loob. Saway ng binata. Kang maingay. Para sa kambal ni Bailey yan. Pupunta sila ngayon at inaya ko mag-swimming ang mga bata. Kahit gabi na. Bakit ba ako kinukodra? Can you just be happy for me? Asar na sabi niya. Natawa si Jeff. Alright, chill. Simulan na lang natin ang pag-iyaw habang wala pa sila. You do that. Susunduin ko sina Bailey. Buddy, they live next door. Hindi sila maliligaw. Hindi siya nakinig at mas piniling ayusin ang buhok bago lumabas ng gate. Patakbo siya lumapit sa bahay ni Bailey sa kumatok. Hey, good evening guys. Tito Ryan! Una lumabas si Mavi at nakipag-fist bump sa kanya. Ang ganda ng polo niyo ngayon ah! Magsisimba po ba kayo? Paano magsisimba eh? May party nga sa bahay ko. Ikaw talaga. Kinurot niya ang pisngi nito. Hello po, Tito! Sumunod si Manon suot ang isang makintab na dress. Magandang gabi po! You look beautiful, baby. Inabot niya ang kamay ng bata at inikot ito sa pwesto. Lumambot ang puso ni Ryan na makita kung paano katamis ang ngiti ni Manon. Pasensya na kung natagalan ako. Sinara ko pa kasi ang pinto sa likod. Binuksan na naman ni Mavi. Bunga ni Bailey na kalalabas lang sa pinto. Halos malunok ni Ryan ang dila. Suot-suot kasi ng babae ang pulang dress na nakita niya sa live noong nakaraang linggo. Walang kupas ang kagandahan ni Bailey. Tuman man ang maraming taon, ang alindog nito ay wala pa rin katulad. Hindi pa ba tayo aalis? Tanong nito nang mapansin ang kanyang titig. Yes, let's go. Nakahawak siya sa kamay ni Manon habang si Bailey naman ang nagbabantay kay Mavi. Pagpasok niya sa gate, unang sumipol si Jeffrey. Sexy mama! Welcome back! Hinubad ni Ryan ang suot at tsinelas at binato ang kaibigan. You shut up! Nakita mo may mga bata eh. Aw! Sinama po talaga ang stricto mong Uncle Bailey. Sana iniwan mo na lang tumboko na to sa labas. Good evening po! Bati ng kambal. Hello babies! Ako si Tito Jeffrey ninyo. Teka lang, may kukunin ako sa loob. Nagtago ang lalaki sa likod ng pinto ng ilang segundo. Bumalik ito na may dalang malutong na 6,100 pisong papel. Here, walang dalang gift si Tito kaya yan na lang muna. Hindi makapaniwalang tinanggap ng mga bata ang pera. Sumesenya sa mga ito sa ina, subalit hindi iyon pinansin ni Bailey.
Pagkusay nagpasalamat ito. Jeff, thank you. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mapupunta sa makabuluhang bagay ang perang binigay mo sa mga bata. I don't worry about such things. Ang lulusog nitong kambal mo, Billy. Though I must say, pamilyar sa akin ang mukha nila ha. Agad na niyakap ng ina ang mga bata at nilugar ang mga ito sa isang tabi. Sumunod si Ryan. Mama, itago niyo to. Baka magbagong isip ni Tito Jeffrey at bawiin pang pamasahan niya pauwi. Narinig niyang bulong ni Mavi. Ibili po natin ng cake tapos ice cream. Dagdag ni Manong. Wait, meron tayo sa kusina. Ikukuha ko kayo. Billy, gusto mo? Alok niya. Sumenyas ito ng wait saka bumaling sa mga anak. Dito na muna kayo. Walang malikot ha. Pwede kayong manood kay Tito Jeffrey pero walang magpapasaway. Tutulungan ko lang si Tito Ryan niyo. Okay po, Mama. Sagot ng dalawa. Pasensya ka na kay Jeffrey ah. Ganun talaga yun. Palabiro pero mapagbigay naman. Ngumiti si Bailey. Walang problema. Hindi naman ako nailang. Kaya ako sumama rito sa loob kasi tatanong ko sana. Nakainom ka ba? Hindi ah. Matagal na mula nung huli akong uminom ng alak. Ang pula kasi ng mukha mo. Kung hindi ka lasing, may sakit ka ba? Nilalagnat ka, Ray? Sinara niya ang ref at lumapit kay Bailey. Nag-aalala ka para sa akin. Oo naman. Kapag nahawaan kami ng mga anak ko, di malaking problema yun. Wow. And here I thought, may parte dyan sa puso mo ang kumikirot habang iniisip na baka may sakit ako. Natawa ito sa kanya. Ba't naman sasakit ang puso ko magkapit bahay lang naman tayo? Yes, we're neighbors. Pero ex mo kaya ako. Dapat may maramdaman ka kahit kaunti. Ganito ka ba sa lahat ng mga naging ex mo? Napangiwi siya sa tanong na yon. Well, no. Wala akong paki sa kanila. Umatras si Bailey. Babalikan ko na muna yung mga bata. Baka nagpapasaway sila kay Jeffrey Nag-uusap pa tayo. Tinangka niyang hulihin ng kamay nito subalit umiwas ang babae. Alright, hindi na kita pipilitin. Ihahabol ko na lang tong cake. Sige. Umalis si Bailey at naiwan siyang kaharapan sariling refleksyon sa mga kaserolang nakataob. Nilalabanan niya ang paghapdi sa lalamunan. Gusto niyang lumaklak ng gin upang itago ang pagkadismaya pati ng hiya sa nangyari. He's being desperate. Mukha siya na lang ang naiwan sa 3 masasayang taon nila ni Bailey sa college. Dapat limutin na niya ang multo na nakaraan. Akala naman ni Bailey ay pagsisisihan niya ang pagdalo sa gabing yon pero nagkamali siya. Nakausap niya mga naging kaibigan noon at dumami pa ang mga potential customer niya dahil sa mga ito. Noong unay nahihiya pa siyang ipaalam na hindi siya tumuloy sa pag-aaral, subalit agad siyang sinaway ng mga kasamahan. Lumalaki na ang mga anak niya at gaya ng sabi ng mga ito, mas maiging palakihin ng mga bata ng mabuti upang hindi maranasan ang naging nakaraan niya. Hindi ba't si Ryan ang ama ng kambal mo, Bailey? Ani Cassandra. Magkamukha si Mavi at si Ryan. Parang pinagbiyak na bunga, di ba? Oo nga, Bailey. Si Manu naman perfect copy ng mukha mo, oh. Dagdag ng isa pa. Tumalim ang mga mata ni Jeffrey. Kanina pa itong tahimik lang na nakikinig sa kanila. Agad na kumontra si Bailey at nilihis ang usapan. Hula na kami nung ipagbuntis ko sila kaya mali kayo. Ang lahi-lahi na mukha nila, oh. Teka, gusto niyo ba ng dessert? Ikukuha ko kayo sa loob. Pumasok siya ng bahay at dumiretso sa kusina. Naabutan niya si Ryan na masama ang tingin sa cellphone habang nagsasalita. Pinatay nito ang tawag ng magtamang kanilang tingin. May kailangan ka, Bailey? Wala naman. Mukhang puputok na yung ugat mo sa noo. Sino ba yung kausap mo? Tungkol sa trabaho ba? Si Mami at Daddy yun. Nangangamusta kasi magdadalawang linggo na pala akong hindi tumatawag sa bahay. Kala nila may binabayo akong babae dito nang hindi dumadaan sa kanila, kaya nainis ako. Sometimes it feels like hindi ako 28 anyos no. Maybe in their eyes, I'm still faking 5 years old. Imporma nito bago tumungga sa boteng hawak. Umiinom ka na naman ba ng alak? Sabi mo kanina umiiwas ka. Natigilan si Ryan. Here, try it. Tinanggap niya ang bote at binasa ang nakasulat doon. Hindi niya maintindihan ang nakasulat kaya inamoy niya muna ang laman bago yun tinikman. Juice? Bakit naman Chinese ang nakasulat? It's tea, hindi siya alcoholic. Ngayon, alam mo na. Kinuha nito muli ang bote at tumungga habang nasa kanya pa rin ang tingin. Nag-init ang mukha ni Bailey. Pwede mo naman sabihin na lang sa akin, pinainom mo pa ako. Para maniwala ka. Ninamnam nito ang iniinom na tsa.
Kumain ka ba ng cake? Mas tumamis nung ininuman mo. Ewan ko sa'yo. Siguro, hinahanap na ako nila Mavi, kaya dyan ka na. Wait, Kumuha ito ng ice cream sa freezer. eto. Total, tapos na rin naman silang kumain ng kanin. Sige, thank you. Kumindat si Ryan at sumandal muli sa mesa. You're welcome, baby. Nagmamadali siyang umalis at agad tinawag ang mga anak. Hindi niya matagalan ang presensya ng lalaking iyon. Para ba itong junk foods na masarap pero masama naman sa kalusugan? Alam ni Bailey na mamimiligro ang sikreto niya oras na maging sila ulit. Baka sisihin pa siya nito at agawin ng mga magulang nito sa kanya ang kambal. Pero bakit hindi niya maiwasang kiligin? Sana talaga'y hiniling niya na magkatigyawat si Ryan sa noo. Hindi makatarungan na kay tagal ng panahon nung huli silang magpalitan ng pawis, subalit ramdam na ramdam niya pa rin ang haplos ito. Kailangan niyang tigilan ng pakikipaglapit sa binata. Iiwas na siya sa wakas. Kung kailan buo ng desisyon niyang magpakamanhid, saka naman tila naging lintana dikitan-dikit ang kambal kay Ryan. Naabutan niyan dalawa na nakadikit ang uso sa gate. Inaabangan ang pagdaan ng kotse ni Ryan. Bababa naman na lalaki para saglit na kausapin ng kambal at mamigay ng pasalubong. Hindi ito nakakalimot gabi-gabi kaya hindi lang sa cartoons na Willie ang mga bata, kundi pati na rin sa paghihintay sa lalaki. Nandito na si Tito! Sigaw ni Mavi habang nanonood sila ng telebisyon. Tara na! Tara na! Excited na tili ni Manon. Hep hep! Ang aga-aga pa, paano kayo nakakasigurong si Tito Ryan yung nasa labas? Mama, siya lang po may kotse rito na ganyan ang tunog. Pakinggan niyo po. Pip, pip. Panggagaya ni Manon sa pagpito ni Ryan sa labas. Labas na po kami, Ma. Napalunok na lamang si Bailey. Tila batuta ni Ryan ng mga bata. Kunting tawag lang nito ay naguunahan sa paglabas. Hinintay niya makapasok muli ang kambal saka nagsalita. Kung gusto niyo ng mga pasalubong, ako nang bibili. Hindi yun na kailangan mag-abang kay Tito Ryan para dyan. Mama, hindi lang naman po ito yung gusto namin. Pagdating niya, hinahalikan niya po agad kami ni Manon dito sa noo, tapos ang bait-bait niya sa amin. Ba't di na lang natin kunin bilang papa si Tito Ryan, Ma? Daldal ni Mavi habang kumakain ng tsokolate. Natameme tuloy siya. Lumapit si Manon para isaran na kanganiyang bibig. Ma, gusto mo ako na kumausap kay Tito Ryan? Binibigay niya lahat ng gusto ko. Pag winish ko na sana, siya na lang ang papa namin. Papayag agad yun. Walang magsasabi ng ganyan kay Ryan. Baka may ilang pa siya sa sinasabi niyo at tumigil sa pagdaan dito. Ayaw naman siguro yon. Usan-san napapadpad ang tito niyo. Ang dami-dami niyang inaasikaso tapos istrikto rin ng mga magulang niya. Wala na tayong lugar sa buhay noon. Pangangaral niya sa mga anak. Wala si Ryan na lumalaki ang mga bata. Oo nga't mabait ito ngayon, pero hindi naman ito kasama araw-araw at gabi-gabi ang kambal. Iba ang pagod sa pagpapalaki ng mga bata. Baka ibigay pa nito ang mga anak sa malupit na ina. Niyakap niya ang kambal at nanood muli ng telebisyon. Makalipas ang ilang linggo, sinimula naman ni Ryan ang pagpapaganda ng bahay. Bumili siya ng ilang garden gnomes at nagpalagay pa ng 2 duyan sa veranda. Dahil Sunday, walang pasok ang kambal kaya pumuslit ang mga ito sa kanyang gate at nagtampisaw sa swimming pool. Tito, tapos na ikaw dyan? Tawag ni Manon sa kanya. Hindi pa, inaayos ko lang itong mga kulang. Nagustuhan niyo ba ang kulay? Kumaway si Mavi. Opo, Tito. Paabot ng juice, please. Lumapit siya at nagsali ng inumin mula sa pitchen. Oh, eto. Ibigay mo agad sa akin pagkatapos para hindi matapon ang laman. Salamat po. Matapos niyang painumin si Mavi ay bumalik na siya sa pagkakabit ng dekorasyon. Binulabog siya ng sigaw ni Manon maya-maya. Tito Ryan, may tao po! Itinabi niya mga gamit bago humarap sa bisita. Ma'am, Dad, ba't kayo nandito? Ako dapat ang magtanong sa'yo, iyo. Since when did you start leaving your gates open? Paano kung may makapasok na masamang loob? Usisa ng kanyang ina. Secured naman pong subdivision dahil may gwardiya na sa labasan. How are you? Bumeso siya rito. Tapos na bang mag-park si Dad? I'm here. Sino tong mga batang to? Dad, anak po sila ng kapitbahay. They're here to enjoy the pool. Yung bahay kasi nila sa kabila, ibang disenyo. Really?
Inobserbahan ng kanyang ina si Manon. Iya, you look very familiar. Anong pangalan ng parents mo? Umalis si Ryan bago pa siya dapuan ng laser eyes ito. Kukuha lang ako na mainom. Inasikaso niya ang pagtimpla ng gatas para sa mga magulang bago bumalik. Ma'am, Dad, ito po. Hindi mo nabanggit ng kapitbahay mo pala'y walang iba kundi si Bailey de los Santos. Panimula ng mami niya. Mag-8 years old na sila. Alam mo ba yun? So, what's the matter? Ryan, posibleng anak mo ang mga batang ito. Can't you see their semblance? Itong si Mavi. He looks just like you. Singhal ng kanyang dad. Saglit niyang tinignan ng mga batang naglalaro saka nagkibit-balikan. Dad, kung ako ang tatay nila, I'm sure hindi yun ililihim ni Bailey. She said nothing. Halos ilang buwan na rin kaming magkapit-bahay ngayon at wala siya nabanggit. These are kids we're talking about here. Hindi pwedeng paniwalaan ko kayo dahil ang sinabi niyo. You two wanted us to break up in the first place. Ngayon, gumaganito kayo. This is messing with my head, Mom. Kailan ba kayo titigil? I just wanted to tell you. What if, di ba? Wala naman ako masamang intensyon. Laging mainit ang dugo mo sa akin, anak. Kaya ba halos ayaw mo na kaming makita kasi bumalik na si Bailey? Kung ano-ano na naman ba sinabi niya sa'yo para magkalayo ang loob natin? Naiiyak na sabi ng kanyang ina. Hindi siya umimik at mas piniling panoorin ito. Bumuntong hininga ang kanyang dad. Ay, tama na, Ryan. Nandito kami para kamustahin ka. Then, stop bringing other people in the conversation. Ikukuha ko kayo ng panghimagas, Ma'am. I'm sorry. Okay lang, anak. Go on. Sa pagbalik niya, wala na ang mga bata. Nagbubulong ng kanyang mga magulang sa isang tabi. Nakita niya pang may ibinulsang ama niya bagong ngumiti. Ma'am, Dad, nasaan ang kambal? Ininapag niya ang dessert sa lamasita. Oh, dumating si Bailey. Sinundo niya ang dalawa. Inuubo pa nga siya. Baka mahawa ang mga bata sa kanya, Ryan. Maingat si Billy sa mga anak niya, Ma'am. Pupuntahan ko na lang sila mamaya. Dapat, nagbisi muna sila bago umalis. Maybe she's going somewhere. Anyway, pag-usapan natin ang trabaho mo. Kumusta? Okay naman, Dad. Walang problema. We're doing great so far. Bigla siya nakaramdam ng kaunting lungkot. Nababagot si Ryan ngayon ang tahi-tahimik ng bahay. Walang nakasanayan niyang kwentuhan mula kina Mavi at Manon. Madaldal pa naman ang dalawang iyon. You look lost, right? Nakakaistorbo ba kami? Umiling siya. You're overthinking, Ma'am. Namiss ko rin kayo. Hindi ka naman ba sinumpong ng sakit mo? Ngayong nakita na kita, iho. I'm doing very well. Kaya sana huwag mo kaming taguan ni daddy mo. Have a date night with us every now and then. Maiba ako. You look healthier, ha? Hindi ka nagaya dati na manas laging itsura at mukhang stressed. Napansin ko rin yan. Nag-workout ka na ulit? Tanong ng kanyang ama. Opo, dito sa bahay tuwing madaling araw. Nag-exercise ako. Tumigil na rin sa pag-inom. You did? Oh, wow. Congratulations, iho. Yumakap sa kanyang ina. Thank you, Ma'am. But seriously, it's no big deal. Sa tuwing gusto ko uminom ng alak, I substitute it with sweets and water. Kapag nabusog na ako, my body forgets about craving alcohol kasi wala nang space sa loob. It's silly but sometimes it works. Buti at naisipan mong magbago, Ryan. Yes, Dad. Napatingin siya sa kabilang bahay at ngumiti. Para makasabay ako sa panahon, dapat laging healthy. Napansin ng kanyang ina naging reaksyon niya, kaya naburansa yan ito. Is that so? That's good. Hindi pinansin ni Ryan ang pagbabago sa tono nito at mas piniling asikasuhin ng dalawa habang naroroon ang mga ito. Tutal ay dinayo siya ng mga magulang, pagtutuunan niya ng pansin ang mga ito. Matumal naman ang benta ni Bailey noong mga sumunod na linggo. Kagagaling niya lang mula sa sakit sa tulong ng mga gamot na binili ni Ryan. Bumalik siya sa pagtatahi ng damit at pagla-live selling habang naghihintay ng tawag sa restaurant. Ma, sino tong Mr. Pogi? Marami siyang sinenda stars. Kaya mo yan, Mavi. Hindi ba siya nagko-comment ng kung ano-ano? Wala naman po. Uminom siya ng tubig bago bumalik sa pagbebenta ng gamit. Hindi pa rin siya komportable sa donation ng kanyang natatanggap, lalo pat malalaking halaga iyon pagkatapos ay hindi naman bumibili. Baka kung anong isipin ng mga loyal niyang suki sa social media, lalo na ang mga guro ng kanyang kambal.
Blinak niya ang account ni Mr. Pogi bago nagsimula ng panibagong live. Ilang saglit pa, may panibagong account na naman na lumitaw sa kanyang comment section. Si Mr. Sexy. Ilang account kaya mayroon ang lukulukong ito. Pinagbasdan niya na maigi ang profile picture ng estranghero. Pamilyar sa kanya larawan ng tutang naka-upload doon. Hindi ba't iyon ang unang alagang aso ni Ryan dati? Nag-comment ang account. Gusto nitong ipasubok sa kanyang accessories sa likuran. Isang cup na may nakaumbok na taingang pusa sa taas. Napairap tuloy siya. Susuotin ko, imamind mo ba? Tinadtad nito ng oo ang chatbox kaya kinuha niya ang cup at mabilis itong sinuot. O ayan, masaya ka na niyan? Sumunod ang pag-i-spam nito ng mensahe. Mine po sa seller. Hi, Miss Ganda. Tinawag niya ang mga bata at bumulong sa tainga ng mga ito. Bumilang siya hanggang 3 at sabay nilang binati si Mr. Sexy. Magandang umaga, Tito Ryan! Tumigil sa wakas ang sunod-sunod itong comment. Ilang minutong walang nilapag ng lalaki hanggang sa magpaulan ito muli ng donasyon. Tama na, nagbebenta ako ng gamit, okay? Hindi ako namamalimos online. Saway niya. Paano mo nalaman na ako to? Dahil ba Mr. Sexy ang pangalan? Maangas na comment ng lalaki. Paano hindi ka mabubuko? Profile picture mo si Chow Chow. Sino si Chow Chow, ma? Tanong ni Manon. Yun ang childhood friend ni Tito Ryan nyo. Isang malaking aspi na bulag sa kanang mata. Tumatak sa akin ang asong yun kaya sorry ka na lang, Ray. Hindi mo na ako maiisahan. Sorry, Bailey. Hindi na mauulit. Sagot nito. Hindi pa man niya pinatatawad ay bumanat ito ulit. How about yung panda bear na bag? Isuot mo kasama ng cup, please. Kokontra na sana siya na makitang maglapag na naman ito ng pera. Last na to, ha? Ang pangako niyang huli na ay nasundan pa ng 2 beses. Isinama niya pa ang kambal sa kalokohan ni Ryan. Hindi niya alam kung ba't tila batuan-tuwa ito na makita silang suot-suot ng kakatuwang mga accessories at laruan. Tama na, sa susunod ulit. Bye-bye na, kids! Utos niya sa mga bata. Bye, Tito Ryan! Tili ni Manon habang iwinawagayway ang plastic wand na binunot mula sa likod. Si Mavi naman ay kumaway lang dahil nakasuot pa rin ng Spider-Man mask. Ngumiti siya sa camera bago kinuha ang phone para patayin ang light. Nabasa niya pa ang huling sinabi ni Ryan na cute. Siguro mga bata ang tinutukoy niya. Sabi ni Bailey sa sarili kahit pa halos mapunit ang labi niya sa lapad ng ngiti. Masaya na siya sa ganoon setup. Sana lang hindi magbago ang kanilang samahan ngayon. Dumating ang araw na ikinatatakot niya nung wala ang mga bata. Kadarating niya lang mula sa paghahatid ng mga ito at ang unang bumungad sa kanya ay ang isang kotseng nakaparada sa gate. Akala niya surprise visit iyon mula kina Ate Chelsea at Kuya Oliver, pero ni sa panaginip, hindi niya inakalang dadayuhin siya na mag-asawang Frederine. Ano na naman kayang sadya ng mga magulang ni Ryan sa kanya? Nang araw ho, ano pong sadya niyo? Bungad niya pagbaba ng tricycle. Nakatira ka sa mamahaling bahay pero nagta-tricycle ka as your mode of transportation? Maganda ba yan para sa mga bata? Tanong ng matandang babae. Ano pong mga bata? Hindi ko po alam kung ano ang tinutukoy niyo. Stop being so willful, Bailey. Alam na namin yung totoo. You deprive my son the right to get to know and raise his kids. Sasampahan ka namin ng kaso, makikita mo. Hinampas ng ginang ang kanyang mukha gamit ang isang envelope. Binuklat niya iyon gamit ang nanginginig na mga kamay. Binasa niya ang mga nakasulat at halos panghinaan ng tuhod. Akala niya, wala nang problema dahil isang beses lang nakita ng mga ito ang kambal. Hindi niya inasahan ang pagiging masigasig na mag-asawa. Kung hindi pa kami naniguro, baka kung ano pang pagawa mo sa kambal. Ba't ka nandito? Are you hoping to get millions out of my son para sa mga bata? I will not let you. Pinadalan ko si Ryan ng kopya nito, kaya hindi mo na siya maiisahan. Ikaw ang kakasuhan namin. Wala kang makukuha kahit isang singkunduling. Lumapit ang ginang at akmang hahablutin ng kanyang damit. Georgina, tama na. Hintayin natin si Ryan. Siya magdidesisyon. Gusto mo bang magalit na naman ang anak mo? Awat ng asawa nito. Ang unang pumapasok sa isip ni Billy ngayon ay tumakas. Hindi niya pwedeng harapin si Ryan. Wala siyang lakas para sanggain ng kahit anuman sabihin nito.
Alam niyang naging makasarili siya sa mga bata. Binuksan niya ang gate at akmang papasok na sana nang biglang magsalita ang matandang lalaki. I suggest, you don't move a step, Bailey. Alam na ni Ryan ang sikreto mo. Hindi ka makakapagtago sa kanya. Hindi po ako tatakas. Hihintayin ko siya rito. Patuloy naman ang pag-iyak ng ina ni Ryan. Ilan sandali pa ay pumarada sa tapat ng itim na kotse ng lalaki. Bumaba ito at suplado kung makatingin sa kanilang direksyon. Dumoble ang inis sa mukha nito nang magtamang kanilang mga mata, kung kaya halos bumigay ang tuhod niya sa takot. Iho, may son. Ito siya. Nahuli namin siya sa akto. Tatakas siya. Itatago na naman niya mga bata. Sumbong ng nanay nito. Nilagpasan ni Ryan ng mga magulang at dumiretso sa kanya. Get inside. Let's talk. Utos ito. Naguunahang pumatak ang kanyang mga luha. Hindi niya matignan sa mata ang lalaki. Huminto sila sa kusina ng bahay. Walang kung ano-ano ay binuhat siya nito paupo ng counter. Ba't ka umiiyak? Tanong nito. Ako dapat ang umiiyak dito, Bailey. Ilang buwan na tayo magkapit-bahay. Ang lapit-lapit ko pero ayaw mong ipakilala sa akin ng mga anak natin. I held them in my arms. Hindi ko man lang alam na dugot laman ko sila. I'm sorry, Ray. I'm sorry. Alam kong oras na malaman mo, kukunin mo sila sa akin. Hindi pwedeng pamilya mo na naman ang masusunod. Hindi ako papayag. Pinahid dito ang kanyang luha. Anong sabi ni Mama? Tinakot niya ako. Idedemanda mo raw ako kasi pinagkait ko sa iyo mga bata. Kaya haba ng panahon na sayang, Bailey. Kung umamin ka agad, edi sana nabigyan ko kayo ng mas komportableng buhay. Edi sana hindi mo kailangang magpakahirap para maitaguyod ang mga bata. I could have been there, right beside you. Kasi gusto ko rin silang makasama. Pinagdamutan mo ko. Hindi nga ako gusto ng mga magulang mo, Ray. Wala na ako nagawang tama para sa kanila. Noon pa man, sinusunod mo kung ano man ang iutos ng mami mo. Ba't pa ako aasa sa'yo? Pinigo mo na ako dati pa, kaya huwag mo sasabihin yan. Ipapaalala ko lang sa'yo. Ikaw ang humiwalay sa akin. Sinukuan mo ko! Bulyaw niya. Walang maisagot si Ryan sa kanyang sinabi. Ibinagsak nitong ulo sa kanyang balikat at paulit-ulit na huminga ng malalim. Tinabig niya ito paalis. Humihingi ako ng tawad kasi hindi ko agad nasabi sa'yo nung muli tayo magkita. Pero kung mauulit ang nangyari noon, ililihim ko ulit sa'yo mga bata kasi duwag ka, Ryan. Wala kang tiwala sa samahan natin. Ayaw mong ipaglaban ang anumang meron tayo. Hindi mo ako ganun kamahal. Asik niya. Sinapo ng lalaki ang kanyang pisngi. Hindi makasigaw si Bailey dahil agad itong hinuli ang kanyang labi sa isang mapusok na halik. Pakiramdam niya ay magkakasugat siya sa pananabik nito. Hindi niya malaman kung manlalaban ba o kakapit na mahigpit para ang tamis na huli niyang natikman ay hindi na makawala muli. Isang pagtikhim ang sumira sa mainit na tagpo. Itinulak ni Bailey ang lalaki ngunit hindi ito nagpatinag. Bagkus ay niyakap siya nito ng napakahigpit. Mama, Dad, anong kailangan nyo? Iho, hindi mo ba naalala? Niloko ka niya. Why are you kissing her? Di ba't ang sabi ko, idedemanda natin siya? Tanong na matandang babae. Umingo si Bailey at napairap na lamang. Si Ryan naman ay umiling lang. Usapan namin to bilang pamilya, Mama. Aayusin namin to ni Bailey para sa mga bata. But you see, right? Mama, nakita nyo na resulta ng ginawa nyo? Kung hindi yung ginamit ang sakit nyo noon para pilitin ako hiwalayan si Bailey, baka sakaling nakita pa natin ang kambal ng mga baby pa sila. Baka nabuhat ko pa ang mga anak ko at kinilala tayo bilang kapamilya. I did what you want me to do, and it ruined me, Mama. I beg you, don't break me for the second time. Huwag niyong hintayin, hilingin ko na sana huwag na tayong magkita ulit. Mariing sabi ni Ryan. I just wanted what's best for you. Bulong ng ina. Alam ko, ginawa niyo lang ang sa tingin yung tama. You think so low of me and Bailey. Imbes na gabayan kami, minamaliit yung pagmamahalan namin sa isa't isa. I love you, Mama. Pero may pamilya na rin ako ngayon. Sumulyap ito sa ama at tumango. Dad, please. Uuwi na muna kami ng mami mo, Ryan. I am expecting a call from you soon. Kailangang makilala kami ng mga bata bilang lolo't lola nila. Napayuko si Bailey. Inabot muli ni Ryan ang kanyang pisngi nang makaalis na ang mga magulang.
Ayaw mo bang ilapit natin ang kambal sa kanila? Ba't ka pa nagtatanong sa akin? Para namang matitiis mo yung nanay mo. Kung yun ang makapagpakalma sa'yo. Inabot ni Billy ang necktie nito. Ano ba balak mo sa akin? Lumiwanag ang mga mata ni Ryan. Alam na alam niyang ibig sabihin ng pagkagatdabi nito, kaya agad niya itong tinulak ng bahagya. Ibig sabihin, anong gusto mong mangyari sa amin ng mga bata? Ihiwalay mo ba ako sa kanila? Kakasuhan mo ko? Hindi. Mukha ba akong baliw? This is our chance to have a complete family, Bailey. Sa wakas, wala nang hahadlang kung magsama tayo ulit. May sarili na akong career. Hindi na ako basta-bastang matatakot ang mga magulang ko. Alam ko mahirap paniwalaan kasi nabigo kita noon, but please, kahit uling chance lang na makasama ka, pagbigyan mo na ako at pangako, kakalimutan ko ng paglilihim mo sa kambal. Humigpit ang hawak niya sa braso ni Ryan. Sigurado ka, hindi na magbabagong isip mo? I love you, Bailey de los Santos. Kung gusto mo magpakasal ngayon din, halika na. Natawa siya sa excitement nito. Pinunasan ni Ryan ang kanyang luha. Huwag ka naman ganyan kung makatingin. Masama ba kung tingalain kita? Hindi naman. Umamin ka nga. Ikaw ba si Misteryoso? Tumango si Ryan na walang bahid ang hiya. Yep, I am. Si Mr. Pogi. Tinatanong pa ba yan? Evidently, I am indeed pogi. Hinimas ito ang kanyang braso. Marami pa akong account na nakahanda ko sakaling mablock mo ako. Mr. Sexy? Bakit? Hindi nga ba? Inilihis niya ang tingin. Oo na lang. Ayaw mong patunayan ko? Huminga ng malalim si Bailey at tumingin sa mga mata ni Ryan. Sige na nga, patingin. Matamis ang tunog ng tawang sinukli nito sa kanya. Lumipas ang ilang buwan. Akala ni Bailey ay mahihirapan siya sa pagpapaintindi sa mga bata kung paanong si Tito Ryan ay totoong tatay ng mga ito. Hindi niya alam kung anong magic ang ginamit na lalaki para pasunurin ang mga bata. Sa palagay niya, sabik din talaga mga ito na makilalang ama kung kaya madali lang para sa mga ito na tanggapin ang sitwasyon. Nagpaalam na siya kay Ate Chelsea na alis sa bahay ni Kuya Oliver. Nung tanungin siya kung saan lilipat, ipinaalam na niya nangyari. Ang tanging sagot ito, nakatadhana raw na mangyari ang lahat. Ngayon ay payapa silang namumuhay sa bahay ni Ryan. Madalang kung bumusita ang parents ito pero alam niyang dinadahan-dahan muna nilang isa't isa upang huwag ipilit buksan ng hilaw pang mga sugat na nakaraan. Manon, tulungan mo si Mama na magligpit ng kalat. Utos si Ryan mula sa kusina. Nagluluto ito ng kanilang hapunan kasama si Mavi. Opo, papunta na Papa! Tumabi sa kanyang bata at ngumiti. Hi, baby! Bati nito sa kanyang tiyan. Ipinakita niya ang baby bump upang mayakap iyon ni Manon. Kailan siya lalabas, Ma? Gusto ko na sana siya makita. Matagal pa, anak. Ngumuso ang bata. Sayang naman, papakita ko sana siya sa friends ko. Saka na, Manon. Sabi ni Ryan. May dala itong mangkok samantalang si Mavi ay tagadala ng mga kubyerto sa gagamitin. Tapi, mainit ang sabaw na niluto ni Papa. Wow naman ang bango. Puri ni Bailey sa dalawa. Siyempre, pag pogi nagluto, dapat amoy palang yummy na. Di ba, Mavi? Yes, Papa! Sumulyap si Manon sa kanya at pabirong umirap. Mahangin, Mama. Baka matangay tayo. Just telling the truth. Kontra ng kambal nito. Oh, tama na. Prayers, Mavi. Pag-awat ni Ryan. Nagsimulang umusal ng panalangin si Mavi. Inilibot ni Bailey ang tingin sa mga kasama sa hapagkainan bago sumentro sa asawa ang kanyang paningin. Simple man ang seremonyas na hiniling niya kay Ryan. Araw-araw naman itong sinisikap na tuparin ang bawat pangakong binitiwan sa harap ng huwes. Hindi siya nagkamali na bigyan ito ng pangalawang pagkakataon. Sa katunayan, kung mauulit lang ang nangyari noon, ay lalapit siya agad dito dala ang kambal. Mas nanaisin niyang maghirap ng may karamay kaysa mag-isang alagaan ng mga bata. Aminado siya sa kanyang pagkakamali noon, pero mula ngayon, hindi nahahayaan ni Bailey na masira ang pagmamahalan nila ni Ryan. Magkasama nilang palalakihin ang mga anak sa pinagsamang sikap at tiyaga. Dahil wala nang mas tatamis pa sa pag-iibigang pinagtibay ng panahon. The
Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!